Samantala, kaugnay pa rin po ng mga paghahanda ng gobyerno sa posibleng epekto po nitong bagyong Nando. Makakausap po natin ngayong umaga si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga po, Asek Dumlao. Hi Dayan, magandang umaga. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Well, thank you for taking our call, ma'am. Well, ano-ano po ang mga ginagawang paghahanda po ng DSWD kaugnay po nitong bagyong Nando, Asek? Well, Dayan, of course, alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin yung pong kaligtasan at kapanatagan ng kalooban ng mga kababayan po natin na maapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. Ang Department of Social Welfare and Development ay meron pong nakahandang mahigit 2.6 million family food packs na nakapreposition sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa. At ito ay maaari nating gamitin as augmentation support to the local government units na maaari nga po maapektuhan ng paparating na bagyong Nando. Gayon din po, sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan na ang ating mga field offices, lalong na dyan sa bandang Region 3, 2, and 1, and the Cordillera Administrative Region, dun po sa mga local counterparts po natin, dun sa mga lokal na pamahalaan para matiyak na meron po tayong maayos na koordinasyon at maging seamless po yung ating disaster response efforts. Alright. May datos po ba kayo, Asek, kung ilan po ang residenteng posible pong maapektuhan nito pong bagyong Nando, ma'am? Well, batay dun sa ating predictive analytics for humanitarian response, meron tayong bilang noong mga posibleng maapektuhan nitong bagyong Nando. We'll just have to verify this, Dayan, and then we'll have to check it also doon sa track yung pong posibleng daanan nga ng bagyong Nando. But we would like to assure the public na yung pong mga nakapreposition na goods natin in the regions that I've earlier mentioned ay batay po doon sa 15% of the population in those areas. Bakit po 15%? Kasi yun po yung pinakamahihirap na mga kababayan natin na bibigyan o ipaprioritize natin in terms of assistance. Dahil sabi nga natin, sa panahon po ng kalamidad, yung pong mga poor, the vulnerable, and the marginalized are disproportionately affected. Of course, sa mga panahon po ng sakuna, lahat po tayong apektado. But again, ito po yung binibigyan natin ng prioridad dahil sila po yung mas pinaka-maapektuhan. Alright, well, mensahe nyo na lamang po sa ating publiko, Asek Dumlao, kaugnay pa rin nga po nitong nagbabanta pong bagyong Nando, ma'am. Well, Dayan, of course, lagi nating paalala sa ating pong mga kababayan na unang-una makinig po tayo sa abiso ng ating pong mga lokal na pamahalaan. Kung sinasabi po na magsagawa tayo ng preemptive evacuation, gawin po natin upang maprotektahan ang ating pong mga buhay. You need not worry sapagkat ang ating pong pamahalaan sa ilalim po ng ating Pangulong Marcos Jr., meron po tayong sapat na mga family food packs and non-food items. So hindi po nyo kinakailangan mag-alala kung ano ang kakainin nyo o gagamitin nyo kapag kayo ay lumikas ng inyong pong mga tahanan. Again, ang pangunahin po nating konsiderasyon dito ay ang inyong pong kaligtasan. Kung kaya nga po, again, makinig po tayo sa abiso ng ating pong mga local officials and makakaasa po kayo ng ating pong pamahalaan ay nakahanda na umalalay po sa inyo. Walang tatut, maraming salamat po sa inyo oras, Asek Irene Dumlao mula po sa Department of Social Welfare and Development. Thank you po, Asek Dumlao.